what's up mga katunay? Ayan, syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At syempre, magbibigay tayo ng reaksyon, mga katunay, no? At ito yun, no? Si Atty. Panelo nagsalita na ang impeachment kay VP Sara ay malabo talagang mangyari. Aba, kung ganyan ang magiging usapan, di maganda talaga. Pero ito talaga, nilinaw ni Atty. Panelo. Alam natin si Atty. Panelo isa sa mga magagaling na abogado to. Respeto, no, kapitapitagang abogado, di ba? Eto panoorin natin mga katunay si Atty. Panelo. Trip lang yan na kailangan nilang gawin, patupad, upang tanggalin nila itong si Inday Sara sa unang-una bilang pangalawang pangulo na naman mangyari sa presidente, siya ang magiging presidente. Pangalawa, yung pagtakbo niya sa panguluhan sa 2028 na talagang magaling siya. Yan namang pagpapalit ng liderato sa Senado. Palagi naman ganyan Tanggi rito, tanggi ron, pero nagkakaroon naman ng palitan. Di ba? Yan naman ang kasaysayan nila dyan. Bigla na lang tayo nabubulaga, may bago ng presidente sa Senado. Natural lang mo yan. Pero regardless of the change of leadership in the Senate, ang mahalaga dyan, yung botohan. At gaya ng sinabi natin sa artikulo natin, unless a political catastrophe occurs, nababasa na natin, batay sa mga galaw nila, sa mga bibig nila, na yan pong conviction na kailangan 16 na boto ng mga senador, ay hindi nila makukuha yun. Kaya sabi natin napaka-improbable yan. Ang probable, yung sigurado, absuelto. Sapagkat, ano bang pinagbabatayan ng mga boto, ng mga senador? Kung titingnan mo yung mga nakaraang impeachment, partisan voting ang palagi nangyayari dyan. Yung kakampi ng administrasyon, doon sila. Yung kakampi kabila, doon din naman sila. Bihirang-bihira ang isa-dalawa na boboto on the basis of evidence. Dito, nasabihin nila, hindi, boboto kami on the basis of evidence. Lalo na, kung on the basis of evidence, lahat kayo, dapat ang boto nyo absuelto. Sapagkat wala naman talagang ground. At inisa-isa na po natin yan Kahit saan mo tingnan, talagang walang ground. Walang ground. Talagang wala talagang ground, nakaka-ground, nagaground lang sila. Ayun talagang sinasabi dito ni Atty. Panelo na talagang walang ground, walang kasalanan. Kasi kung babase ang Senado, kung tutusin, kung ang Senado babase sa mga ebidensya, wala talaga. Kasi alam naman natin, ang mga ebidensya kay VP Sara sa impeachment niya, wala talagang ground. Diba? Parang, wala naman talaga. Napakababaw. Parang kaso lang ni PRRD yan sa Dahig. Diba? Sa ICC. Walang kakwenta-kwenta. Gusto nilang tanggalin si VP Sara dahil ang totoo niyan is dahil sa politika. Dahil sa lakas ni VP Sara. Hindi dahil sa kasalanan niya. Kasi alam naman natin si VP Sara walang kasalanan. Kahit na sinasabi ng ibang mga vlogger ng kabila o sinasabi ng ibang tagapagtanggol ng kabila na may kasalanan si VP Sara o sige may kanya-kanya tayong paniniwala. May kanya-kanya tayong paniniwala, may paniniwala yung mga vlogger sa kabila, may paniniwala din tayo. No? Pero para sa amin ang paniniwala namin is walang kasalanan yung tao. Kung ebidensya lang ang pag-uusapan, tama si Atty. Panelo yun. Hindi wala yan. Hindi talaga mai-impeach yan, malabo talaga. 'Di ba? Pero kung ikaw sasakay ka lang sa kung ano, 'di ba? Kung ano ang nakakagaan sa bulsa mo, 'di ba? Kung sasakay ka lang sa agos, sasayaw ka sa tugtog, sigurado pipirma ka diyan. Siguradong boboto ka na impeachment kay VP Sara. 'Di ba? Pero sa totoo lang, kailangan isip ang ginagamit mo. Kung talagang makakatulong sa'yo yung gagawin mo. Siyempre may pag-uusapan din tayo.
na isa pa dito na kay Attorney Guanzon. Kaya para sa akin, politika lang itong nangyayari kay VP Sara. Napakalinaw lang. Politika lang. Talagang script Yes, lang yan na ayan. kailangan nilang Politika gawin, lang. patupad, upang tanggalin nila itong si Inday Sara Tama. sa unang-una bilang pangalawang pangulo na ano man mangyari sa presidente, siya ang magiging presidente. Pangalawa, Oo, ayun din yung pine-prevent nila sa mga sarili nila eh. Kung sakasakaling magkaroon ng problema si PBBM, alam naman nila na ang papalit talaga ay ang Vice President. Ngayon, para hindi mangyari yun, kasi yun din yung isang bagay na pwedeng magpadali kay VP Sara maging presidente. Kaya bago mangyari yun, kailangan ma-impeach natin tong taong to. Kailangan iba na yung nakaupong Vice President, hindi na to. Diba? Kaya para minamadali, siguro naniniwala din sila doon sa may sakit si ganito. Kaya para nagpapanik sila, mas lalo nilang binibilisan yung impeachment ni VP Sara. Hindi na ito yung para sa 2020, isama na rin natin, baka mamaya magkasakit, hindi na makapaglingkod bilang presidente, palitan na ni VP Sara, di yari na. Oh, diba? yung pagtakbo niya sa panguluhan sa 2028 na talagang magaling. Ayun, natunghayan natin si Attorney Panelo, mga katunay. At ito pa isa, si Attorney Guanzon. Ayan talagang nagbigay siya ng babala dun sa mga pipirma sa impeachment ni VP Sara dyan sa Kamara. Panoorin natin to, mga katunay. Ito. Mga congressman, Ayan. mamili na kayo, 2 years o 6 years? Kasi everybody says, even Liberal Party's former chair, Senate President Frank Drilon said, Sara is the woman to beat. Former Ombudsman Justice Conchita Calvio Morales said, Sara is the woman to beat. So, congressmen, mamili kayo. Sa 2 years kayo, firma kayo ng impeachment para sa 2 years ni BBM, you are in power, o sa susunod na 6 years, doon kayo sasama. Yan ang pag-iisipan nyo mamayang gabi habang umiinom kayo. Ayun pinapili sila ni Attorney Guanzon. No, tama naman kasi sinabi nga ni ni dating Senator Franklin Drilon na talagang si VP Sara ay napakalakas talaga. Talagang siya yung woman to beat. No, dami din naman nagsasabi na talagang siya yung woman to beat talaga bilang presidente. Kaya nga talaga siya yung pinupukpok eh. Siguro kung ito yung presidente na madali nilang mauuto, hindi makakaabot ng ganitong mga impeachment yan. Kaso alam nila itong si VP Sara alam nila yan yung presidenteng hindi nila mauuto. 'Di ba? Kaya hanggat maaari, kung ano yung mga bagay na makakapagpabagsak sa kanya, kung ano yung paraan na pwedeng mapigilan siya is gawin. 'Di ba? Yun ang gagawin nila. Ngayon, yung mga congressman na pipirma, ayan, mag-isip-isip nga naman kayo. No? Mag-isip-isip nga naman kayo sa gagawin ninyo na yung pirma nyo ba, ano bang gusto nyo? Pang 2 years lang o pang 6 years? Ayun yung sinasabi ko na kailangan, bago ka magdesisyon sa sarili mo, isipin mo yung future, hindi yung present. Kasi kung mag-iisip ka sa present, paano kung malusutan ni VP Sara yan? Di tatakbo na yung future. Pwera na lang kung meron talagang pagkukumbinsi na ginagawa sa kanila na hindi makakatakbong presidente yan. Hindi magkakaroon ng eleksyon. Hindi makakaano yan, matatanggal yan. Parang gano'n. Siguro, mabibrainwash sila ng gano'n. Pwede. Pero sa totoo lang, kailangan talaga ng mga pipirma dyan sa impeachment ni VP Sara na mag-isip. Utak ang gamitin. Diba? Kasi, political career nyo yung nakasalalay dito eh. Diba? Political career nyo. Ngayon, kung gusto nyo maglingkod ng another 6 years, kasi kung talagang magkakaroon ng eleksyon, 100%, alam natin sa mga sarili natin, huwag na tayong magsinungaling. Huwag na tayong magpaano. Alam natin na mananalo si Sara Duterte. So kung manalo si Sara Duterte at isa kayo doon sa mga ganyan na bumoto kay VP Sara sa impeachment, laglag na kayo kay VP Sara, laglag pa kayo sa taong bayan. Siyempre, ipapakita yung mga pangalan nyo, kayong mga nagsipirma doon eh. Okay lang sana ko itatago eh. Diba dati pinakita ko sino-sino yung mga nagsipirma. O ngayon, yung pinakita ko sino-sino yung mga nagsipirma, yung iba doon, mga natalo. Papayag ba kayo na maging ganun yung kapalaran nyo sa susunod? Diba? Kaya kailangan utak ang gamitin ninyo.
'Di ba? Hindi yung present. Kumbaga kung tutusin nyo, ano ba yung magagawa nitong mabuti sa akin ngayong present? Siguro ngayon may pakikinabangan ka, pero panandalian lang, ilang taon na lang naman ang administrasyon, 2 taon. Eh kung sakaling mawala na ang administrasyon, bagong administrasyon na naman ang papalit. 'Di ba? Eh kung si BP Sara ang maging presidente, edi okay. Kaso talagang itong mga to, yung mga pumipirma, syempre kinakabahan din sila dahil nagkakaroon daw ng mga parang ano sa kanila, parang blackmail na gano'n na pag hindi kayo pumirma dyan, eh mawawalan kayo ng pondo o kakasuhan kayo. Kaya laki din ang problema ng mga matitino eh. No, talagang nalalagay sila sa alanganin. Pero alam ko yan, kung ikaw talaga makabayan ka, na bayan ang nasa puso mo, 'di ba? Alam mo yung dapat mong gawin. Alam mo yung dapat mong ipaglaban sa sarili mo. O kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.